Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener, kabilang sina Mary Quintimonio from General Santos City, Bernadette Vino from Singapore, Rain Rojas from Canada, Justin, Kay Angel, na-miss ka na ni Aina Marie Padok at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Tahimik ang gabi at kung nakikinig ka ngayon, maaaring hindi ito nagkataon dahil may mga kwento na hindi basta naririnig, kundi dumarating kapag kailangan mo silang marinig. Isang lalaki ang bumalik sa baryong matagal niyang iniwan sa gitna ng mahal na araw, sa panahon ng katahimikan at mga dasal na hindi sinasabi ng malakas. Ngunit ang hindi niya alam, hindi lang pala alaala ang babalik sa kanya, kundi isang bagay na matagal na niyang tinatakasan. At sa gabing ito, habang unti-unti mong ipinipikit ang iyong mga mata at hinahayaan ang sarili mong magpahinga, samahan mo siya sa isang kwento ng pagbabalik, ng pagharap at ng kapatawaran na maaring ikaw rin ay matagal nang hinahanap. Huminga ka ng marahan, dahan-dahan, at hayaan mong dalhin ka ng kwento sa isang tahimik na lugar kung saan ang puso ay unti-unting gumagaan. Tahimik ang umaga, mahina ang kampana ng simbahan, at sa maalikabok na daan, muling bumalik si June. Matagal na rin, halos hindi na niya mabilang kung ilang taon na ang lumipas. Simula nang huli siyang tumapak sa baryong ito, mainit ang hangin, ngunit may kakaibang lamig sa pakiramdam. Parang may bumubulong na hindi lahat ay nagbago. Dahan-dahan siyang naglakad, bit-bit ang maliit na bag, at sa bawat hakbang may kasamang alaala. Naroon pa rin ang lumang tindahan, sarado, tahimik, parang natutulog sa gitna ng umaga. Wala ang dating ingay, walang batang nagtatakbuhan, walang radyo na malakas ang tugtog. Mahal na araw. At sa baryong ito, ang katahimikan ay bahagi ng tradisyon. May mga taong nagwawalis sa bakuran, marahang galaw, walang pagmamadali. May matandang lalaki, nakaupo sa silya, tahimik na nakatingin sa malayo. At si June, hindi sigurado kung siya ba ay bumalik o may bumalik sa kanya. Huminto siya sa harap ng isang bahay. Lumang kahoy, kupas na pintura, ngunit pamilyar ang kanilang bahay. Marahang bumuntong hininga, at sa unang pagkakataon, ramdam niya ang bigat. Dahan-dahan niyang itinulak ang gate. Umalingaw-ngaw ang tunog nito sa katahimikan ng paligid. Parang may nagising, hindi sa labas, kundi sa loob niya. Pumasok siya, ang sahig, pareho pa rin ang langit-ngit. Ang hangin, may halong alikabok at alaala. Sa sulok, naroon pa rin ang lumang upuan kung saan siya madalas umupo noon. Umupo siya at napapikit. Sandali lang. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, parang bumalik ang lahat. Tawanan, sigawan, mga simpleng araw. At pagkatapos, tahimik. Muling dumilat si June.
At napansin niya, wala na ang mga iyon, nawala na. O baka iniwan niya. Sa labas, may dumaan na grupo ng tao. Tahimik, may bit-bit na mga supot at simpleng pagkain, pag-aayuno, isang bahagi ng mahal na araw. Hindi niya namalayan na matagal na pala siyang nakaupo. Tumayo siya, lumapit sa bintana, at doon niya nakita ang lumang punong mangga, nakatayo pa rin, matatag, tahimik, parang saksi sa lahat ng nangyari at sa lahat ng hindi niya hinarap. Napayuko si June at sa unang pagkakataon, simula nang bumalik siya, may isang tanong na hindi niya matakasan. Bakit ngayon pa? Bakit sa gitna ng katahimikan, mas maingay ang kanyang konsensya? Sa malayo, muling tumunog ang kampana, mahina, paulit-ulit, parang paalala na ang pagbabalik ay hindi lang pagdating, kundi pagharap. At sa araw na yon, sa gitna ng mahal na araw, nagsimula hindi ang kanyang pag-uwi, kundi ang kanyang pagharap sa mga bagay na matagal na niyang tinakasan. Sa ilalim ng araw, may mga yapak na sabay-sabay, at sa bawat hintuan, parang may dasal na naiiwan. Maaga siyang nagising, hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa katahimikan. Ang araw, sumisilip pa lang sa bintana, at ang hangin, may dalang init na dahan-dahan palang gumigising. Lumabas si June, at doon niya nakita mga taong naglalakad, hindi nagmamadali, hindi nagsasalita. May kanya-kanyang dala, may kanya-kanyang iniisip. Bisita iglesia, napahinto siya. Matagal na rin, simula nang huli niyang gawin ito. Noon, kasama niya ang kanyang pamilya. Masaya, magaan, walang iniintindi. Ngayon, nag-iisa, at sa bawat hakbang, may kasamang bigat. Sumama siya, hindi dahil sigurado siya, kundi dahil parang may humihila. Unang simbahan, tahimik ang loob, may ilang kandila, mahinang liwanag, lumuhod ang mga tao. Sumunod siya, ngunit ang dasal, hindi agad lumabas, parang may nakabara. Ikalawang simbahan, mas mainit, mas maraming tao. May batang hawak ang kamay ng kanyang ina. Tahimik, sunod lang sa hakbang, napatingin si June, at may kung anong gumalaw sa kanyang puso. Ikatlong simbahan, pagod na ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya humihinto. Hindi pa siya handa. Ikaapat, pawis ang kanyang noo, mabigat ang paghinga, ngunit sa bawat pagyuko, may unti-unting lumuluwag. Ikalima, tahimik na lang siya. Wala nang iniisip, wala nang pinipilit. Naroon lang. Ika-6, may matandang babae, mabagal ang lakad, ngunit tuloy pa rin. Hindi siya humihinto, hindi siya sumusuko. Napatingin si June, at sa sandaling iyon, may naunawaan siya na ang pananampalataya ay hindi laging malakas. Minsan, ito ay tahimik, pagod, ngunit nagpapatuloy. Ika-7,
Huling simbahan, tahimik ang lahat. Mas tahimik kaysa kanina. Parang ang bawat isa may sariling laban. Lumuhod si June at sa wakas may lumabas. Hindi mahaba, hindi maganda ang pagkakasabi. Ngunit totoo, patawad, mahina, halos bulong. Ngunit sapat. Sa labas, sumikat ang araw. Mas maliwanag, mas mainit. Ngunit sa loob ni June, may ibang init. Hindi sakit, kundi pag-umpisa. Pagkatapos ng huling simbahan, huminto siya, napatingin sa langit. At sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung dasal pa ba iyon. Paghingi na ng tawad na matagal na niyang ipinagpaliban. Sa paligid, nagpapatuloy ang mga tao, naglalakad, tahimik. May kanya-kanyang dalang kwento. At si June, nakatayo lang sa gitna ng daan, tahimik. Ngunit unti-unti, nagbabago. At sa ilalim ng araw, sa gitna ng pagod, at sa bawat hakbang na kanyang tinahak, may isang bagay siyang napagtanto, na ang paglalakbay hindi lang patungo sa mga simbahan, kundi pabalik sa sarili. Sumapit ang gabi, mahinang umaalingaw-ngaw ang tinig ng nagbabasa, at sa bawat salita, parang may bumubulong sa puso ni June. Madilim ang kalangitan. Walang bituin. Tanging mga ilaw ng bahay. At ilang kandila ang nagbibigay liwanag. Sa dulo ng baryo, may maliit na kubo. Bukas ang ilaw at naroon ang mga tao. Pabasa. Dahan-dahang lumapit si June. Parang may pag-aalinlangan. Parang may takot, ngunit hindi siya huminto. Pumasok siya. Tahimik ang lahat. May nakaupo, may nakayuko, may nagbabasa. Mahaba ang tono. Mabagal, paulit-ulit. At sa bawat salita, may bigat. Umupo si June sa gilid. Hindi siya nakisabay. Hindi siya nagsalita. Nakinig lang at siya'y nagdusa. Mahina ang boses ng nagbabasa, ngunit malinaw. Para sa kasalanan ng iba, napapikit si June at doon, unti-unting bumalik, hindi alaala ng saya, kundi ng pagkakamali. Isang gabi, matagal na. Ngunit sariwa pa rin. Tahimik din ang gabing iyon. Ngunit hindi kasing payapa. May sigawan. May takbuhan. May takot. June, sandali lang. Isang boses, pamilyar. Ngunit matagal na niyang tinakasan. Hindi siya lumingon noon. Hindi siya huminto. Umalis siya. Iniwan niya. Sa dilim. Mag-isa. Muling bumalik sa kasalukuyan. Ang pabasa ay nagpapatuloy at siya'y pinatawad. Napadilat si June. Napatingin sa nagbabasa. Parang may gustong sabihin ang mga salita. Ngunit hindi niya matanggap. Hindi pa. Mabigat pa rin. Sa kanyang dibdib. Sa kanyang paghinga. May katabi siyang matanda. Tahimik lang. Nakikinig. Walang reaksyon. Ngunit may kakaibang kapayapaan sa mukha. Napatingin si June. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na siya lang ang magulo sa gitna ng katahimikan.
Siya lang ang hindi mapalagay. Ang pabasa ay nagpatuloy. Mas mabagal, mas malalim, at sa bawat linya, parang unti-unting binubuksan ang mga bagay na pilit niyang isinara. Ang alaala, ang gabi, ang boses, at ang katahimikan pagkatapos. Hindi niya alam kung gaano nakatagal. Hindi niya napansin kung ilan na ang lumipas na pahina. Ang alam lang niya, may bumibigat at may gumagaan. Magkasabay, sa labas, mas lalong lumalim ang gabi. Ang hangin, mas malamig. Ngunit sa loob ng kubo, may init, hindi mula sa kandila, kundi mula sa mga salitang paulit-ulit na binibigkas. Ang pagpapatawad. Napayuko si June, at sa unang pagkakataon, hindi na siya tumatakbo sa alaala. Hinayaan niya na bumalik buong buo, at sa gitna ng pabasa, sa gitna ng mga dasal na hindi niya masambit, may isang bagay siyang naunawaan, na ang sakit ay hindi nawawala sa pag-iwas. Ito ay nananatili hanggat hindi hinaharap. Unti-unti siyang tumayo, tahimik. Walang gustong makaistorbo, lumabas siya. Sa ilalim ng madilim na langit, huminga siya ng malalim, at sa kanyang dibdib, may isang bagay na matagal nang sarado, na unti-unting nagbubukas. Hindi pa buo, hindi pa malinaw, ngunit nagsisimula. At sa gabing iyon, sa gitna ng pabasa, hindi pa siya napatawad, ngunit hindi na rin siya tumatakbo. Dahan-dahang umusad ang prosesyon, kumikislap ang mga kandila sa dilim, at sa bawat yapak, parang may bigat na kasabay. Mahina ang tunog ng kampana, paulit-ulit. Mabagal. Sa kalsada, nakaayos ang mga tao. May hawak na kandila. Tahimik. Walang usapan. Sumama si June. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit parang kailangan niya. Hindi para makita, kundi para maramdaman. Ang bawat hakbang, mabagal, sinadya, at sa bawat pag-usad, parang may dinadala. Hindi lang ang mga imahen, kundi ang mga hindi nasabi. Sa unahan, ang mga santo, mabigat, tahimik, may ilaw na sumasabay, at sa likod, mga tao, may kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang pinapasan. Naglakad si June, kasabay ng lahat. Ngunit mag-isa pa rin. Sa loob niya, may ingay na hindi marinig ng iba. Habang papalapit ang prosesyon, sa isang bahagi ng baryo, bigla siyang napahinto. Isang lugar, isang sulok, isang alaala. Doon nangyari. Ang gabing iyon, humina ang kanyang paghinga. Parang bumigat ang paligid, kahit ang kandila sa kamay niya. Parang nanginginig. June, muling bumalik ang boses. Mas malinaw, mas malapit. Ngunit walang tao. Tanging ang prosesyon, at ang mga ilaw, at ang alaala na hindi na niya kayang takasan. Isang batang lalaki, nakahiga sa lupa, mahina, humihingi ng tulong. At siya, nakatayo lang, takot, nag-aalinlangan.
At pagkatapos, umalis, iniwan niya, hindi niya tinulungan, hindi niya binalikan, tahimik ang paligid. Ngunit sa loob niya, may sigaw na matagal nang nakakulong. Napahinto siya, hindi na siya nakasabay, lumagpas na ang prosesyon. Ngunit siya naiwan sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Napaupo siya sa gilid. Hindi na niya napigilan. Hindi malakas. Hindi marinig ng iba. Ngunit totoo, luha, tahimik, patuloy sa ilalim ng ilaw ng kandila. At sa gitna ng dilim, sa wakas, hinarap niya hindi ang tao, kundi ang sarili niya. Ang takot, ang pagkukulang, ang kasalanan na matagal niyang tinakasan. Sa malayo, nagpapatuloy ang prosesyon, dahan-dahan, palayo. Ngunit si June, hindi na sumunod, hindi muna, dahil sa unang pagkakataon, hindi ang paglakad ang kailangan niya, kundi ang pananatili. Sa lugar na masakit, sa lugar na totoo, huminga siya ng malalim. At sa pagitan ng hikbi, may isang salita na lumabas, patawad, hindi sa hangin, hindi sa alaala, kundi sa sarili niya. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kandila, sa gitna ng katahimikan, umabot siya sa pinakamabigat na bahagi. Ngunit doon din, nagsimula ang unti-unting paggaan. Tahimik ang Sabado, halos walang galaw ang hangin, at sa gitna ng katahimikan, mas malakas ang boses ng konsensya. Walang kampana, walang prosesyon, walang pabasa. Parang ang buong baryo humihinga ng marahan. Naglalakad si June, mag-isa, walang direksyon. Ngunit alam ng kanyang puso kung saan siya papunta. Sa dulo ng baryo, may isang maliit na bahay, luma, tahimik, at tila matagal nang walang naghihintay. Huminto siya sa harap ng pintuan. Hindi agad kumatok. Parang may pumipigil. Hindi sa kamay niya, kundi sa dibdib. Huminga siya ng malalim at marahang kumatok. Walang sumagot. Muling kumatok. Mas mahina, mas maingat. At sa wakas, may narinig siyang hakbang. Dahan-dahan. Parang mabigat. Bumukas ang pinto. Isang matandang babae. Mahina ang mga mata, ngunit matalim ang alaala. Napatingin kay June. Matagal. Tahimik. At pagkatapos, June. Mahina. Ngunit tiyak. Napayuko si June. Hindi niya kayang tumingin. Hindi pa. Hindi agad. Pasok ka. Walang galit. Walang sigaw. Mas mabigat. Dahil tahimik. Pumasok siya. Ang loob ng bahay, simple. Malinis. Ngunit may lungkot. Sa bawat sulok, umupo siya. Sa parehong upuan, kung saan siya minsang umupo noon. At muli, tahimik. Mahabang sandali, walang nagsasalita. Tanging ang hangin at ang mga bagay na hindi masabi. Bakit ngayon ka lang bumalik? Tanong ng matanda. Hindi matalim, ngunit tumama. Napapikit si June.
At sa wakas, hindi na siya umiwas. Natakot po ako. Mahina. Hindi ko alam kung paano haharap. Tumango ang matanda. Parang alam na niya. Matagal na. Alam mo bang hinintay ka niya? Napahinto si June. Parang may bumagsak sa loob niya. Hanggang sa huli, tahimik. Ngunit mabigat, napahawak si June sa kanyang dibdib. Sinubukan kong bumalik. Pero, hindi niya natuloy. Hindi na kailangan. Dahil alam na, hindi ka bumalik. Hindi galit, kundi katotohanan. At iyon ang mas masakit. Lumipas ang ilang sandali. Walang nagsalita. Ngunit may naganap. Sa loob ni June, unti-unti, may natatanggap, may nababasag, at may nabubuo. Hindi na siya galit sa'yo. Mahina, ngunit malinaw. Bago siya nawala, napaluha si June. Tahimik. Patuloy. Hindi niya mapigilan. Hindi niya na rin sinubukan. Pinatawad ka na niya. At sa sandaling iyon, parang may bumukas. Isang pinto na matagal nang sarado. Hindi niya alam kung karapat-dapat ba siya. Ngunit narinig niya. At sapat na iyon, tumango siya. Dahan-dahan, hindi bilang sagot, kundi bilang pagtanggap. Sa wakas, tumayo siya. Salamat po, mahina. Ngunit buo, lumabas siya. Sa ilalim ng tahimik na hapon, walang ingay, walang galaw. Ngunit sa loob niya, may pagbabago. Hindi pa ganap, ngunit totoo. At sa araw na iyon, sa katahimikan ng Sabado, hindi pa siya ganap na malaya, ngunit hindi na rin siya bihag. Sumikat ang araw. May bagong liwanag sa paligid. At sa unang pagkakataon, gumaan ang pakiramdam ni June. Mas maliwanag ang umaga. Mas buhay ang hangin. May mga batang muling naglalaro. May mga taong ngumiti. Parang nagising ang baryo. Easter Sunday. Lumabas si June. At sa bawat hakbang, mas magaan. Hindi dahil wala ng sakit, kundi dahil hindi na niya ito tinatago. Napatingin siya sa langit. Maliwanag, malawak, at sa loob niya may kapayapaan na matagal niyang hinanap. Naglakad siya, pabalik sa lumang bahay. Ngunit hindi na ito ang parehong pakiramdam. Hindi na ito lugar ng pag-iwas, kundi lugar ng pagtanggap. Umupo siya sa parehong upuan, ngunit ibang tao na siya. Napapikit siya, sandali lang, at sa likod ng kanyang mga mata, may mukha, isang batang lalaki, ngumiti. Hindi galit, hindi masakit, kundi payapa. Napangiti si June, bahagya, at sa unang pagkakataon, hindi niya iniwas ang alaala. Tinanggap niya, buong buo. Ngunit sa isang sandali, napahinto siya. May naalala, isang detalye, isang bagay na hindi niya napansin kagabi. Dahan-dahan siyang tumayo at naglakad pabalik sa bahay ng matanda. Ngunit pagdating niya, tahimik, sarado, at tila matagal nang walang tao. Napakunot ang noo ni June. Lumapit siya.
at napansin, may lumang kandado, may alikabok, parang matagal nang hindi nabubuksan. Napalingon siya. May isang dumaan na matanda. Matagal nang walang nakatira diyan. Sabi nito, simula nang mamatay ang mag-ina, ilang taon na rin. Napatigil si June. Hindi gumalaw. Hindi huminga. Parang tumigil ang mundo. Kailan pa? Mahina. Halos hindi marinig. Matagal na. At yung bata, hindi na umabot. Tahimik. Ganap. Mabigat. Ngunit malinaw. Napaatras si June, unti-unti. At sa kanyang isipan, bumalik ang gabi, ang pinto, ang boses, ang usapan. Pinatawad ka na niya. Napapikit siya. At sa pagitan ng takot at kapayapaan, may isang bagay siyang naunawaan na ang kapatawaran hindi laging nanggagaling sa labas. Minsan, ito ay dumarating kapag handa ka ng tanggapin mula sa loob, at sa sandaling iyon, hindi na mahalaga kung totoo ba ang nangyari o kung ito'y bahagi lamang ng kanyang pagharap, dahil ang mahalaga, narinig niya at tinanggap niya. Huminga siya ng malalim at sa unang pagkakataon, ganap, may katahimikan sa loob niya. At habang naglalakad siya palayo sa baryong minsan niyang tinakasan, may dala na siyang hindi niya nakuha noon. Hindi pera, hindi oras, kundi kapatawaran. At minsan, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng mahal na araw, hindi natin kailangang marinig ang sagot, dahil ang tunay na muling pagkabuhay ay hindi sa labas, kundi sa loob ng isang puso, sa wakas, handa ng magpatawad. At sa pagtatapos ng kwento, hindi lahat ng tanong ay nasagot, ngunit marahil hindi naman iyon ang mahalaga, dahil may mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag, kundi maramdaman. At kung may dala kang bigat, habang nakikinig ka, maaari mong ilapag ito. Hindi bukas, hindi sa ibang araw, kundi ngayon. Dito sa katahimikan, huminga ka, marahan, at hayaang lumayo ang mga iniisip. Isa-isa, dahan-dahan, tulad ng alon na dumarating at kusang umaalis. At kung may kailangan kang patawarin, o kung ikaw man iyon, hindi mo kailangang madaliin, dahil ang kapatawaran ay parang gabi. Hindi biglang dumarating, kundi unti-unting bumabalot, hanggang sa mapansin mo na lang, payapa ka na. At habang ikaw ay unti-unti nang dinadala ng antok, tandaan mo, ang bawat araw ay may bagong simula, at ang bawat puso ay may kakayahang muling gumaan. Magpahinga ka na at hayaang dalhin ka ng katahimikan sa isang mahimbing at payapang tulog. Magandang gabi.